Para matulungan ang mga kabataan sa pangasiwa ng kanilang emosyon at mentalidad, nagsagawa ang Baguio City Health Services Office ng Mindfulness-Based Stress Reduction Program para sa mga kabataan. Karagdagang detalye mula kay PIAUC intern Mark Ligaspi. Sa makabagong henerasyon kung saan kaliwat kanan ang stress at pagod ng mga kabataan, alam ba natin kung paano natin ito maiiwasan? Bilang tugon sa patuloy na nararanasang stress ng mga kabataan, naglungsad ng seminar ang Baguio Health Services Office na pinamagatang Neurozen upang magbigay kaalaman kung paano pangangalagaan ang mental health at makaiwas sa stress. Isinagawa ang naturang seminar sa mismo nilang tanggapan kung saan dumalo ang mga kabataang nagnanais matuto ng tamang paraan ng pangangalaga sa kanilang emosyon at kaisipan. Wala ng mga ibang mga options na pwede nilang gawin. So the title itself, Neuro Moves the Brain. So through understanding your brain, how the brain works, how emotions come in, how the psyche comes in, and at the same time, if you understand it, what can you do? Which is the Zen. So Zen means calmness. Okay, calmness or awareness. So basically, that is the objective of this activity. Binigyang diin sa seminar ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mental health matapos ilabas ang huling datos na nagpapakitang dumarami ang mga kabataang nakakaranas ng mental health concerns. Ayon sa tanggapan, tumaas ang mga kaso ng death by suicide sa haning ng kabataan. Dahil dito, layon ng kanilang programa na magpalaganap ng kaalaman at awareness ukol sa mental health. Kasabay ng pagtiyak na bukas at handa ang kanilang tanggapan upang tumulong sa mga nakakaranas ng ganitong suliranin. It is really very important to increase awareness, level of awareness, lalo sa mga youth natin. Sa mental health unit, meron po tayong data na nilabas na ang pinakamataas na nagkakaroon ng mental health concerns among the youth. So, and of course, yung death by suicide, mataas din sa age group nila. So, napaka-importante yung mga ganitong activities. So, as also, to increase the awareness na meron pala silang pwedeng puntahan ng opisina, number one, may mga nakakatulong pala. And may pangatlo, meron yung safe space para sa kanila. Para sa mga kabataan, mahalaga ang mga ganitong uri ng programa ng pamahalaan upang mas mapalalim ang kaalaman at mas maihatid ang mensahe sa nakakarami. Sa pamamagitan nito, inaasahang magiging mas bukas ang kaisipan ng bawat isa sa mga suliraning may kaugnayan sa mental health. Binigyang diin na may mga libreng programang inihanda ang pamahalaan upang magbigay ng suporta at posibleng solusyon sa mga nakakaranas ng ganitong uri ng problema. Good din na nagbibigay tayo ng advocacy kasi that is one thing why mas lumalawak din ng mga spreading to different organizations din based din sa Lina, no? Yung attendance sheet natin, it's good to see that there are a lot of children are like youth coming from different schools, coming from different communities. It's really important kasi a lot of youth, hindi lang youth, mga bata or even matatanda, iniisip po nila na mahal yung mga facilities, kaya instead of going to asking for help, they tend to keep it to themselves, kaya it's really important na magkaroon ng mga free facilities like this. Binigyang diin ni Dr. Celia Brillantes, ang head ng Baguio City Health Services Office, ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa buhay. Masarap mabuhay, no? Especially nandito sa Baguio, masarap mabuhay dito sa Baguio. So importante na ang bawat bata, ang bawat youth ngayon dito sa Baguio ay mayakap nila ang kanilang buhay na masaya, no? At that they want to be a better person here in Baguio City by attending this seminar para mas maintindihan nila ang sarili nila. Maintindihan nila kung bakit ganito ang pag-iisip nila at maintindihan nila kung bakit ganun ang kanilang actions or behaviors. Sa panahon na kinakaharap natin ang mga pagsubok sa ating kamalayan,
mahalagang alam natin kung paano ito maaagapan at pangangalagaan. Hindi lamang sa ating katawan, kundi pati na rin ang kalusugan ng ating kaisipan. Mula rito sa Baguio City Health Services Office, ako po si PIA UC Intern Mark Legaspi para sa PIA News Cordillera.